flight. Nandito kami sa bus. So, dadalhin ka. Shuttle bus. Shuttle bus. Dadalhin tayo sa arrival. Baka terminal 1 na. Okay. So, magpapasok pa lang yung mga ito. And then, yun yung plane na sinasya natin. Yan. Yan yun. So, yung mga pasahero, isasakay dito sa ating shuttle bus. Okay. We're waiting. Waiting. From terminal 2, tayo pumunta. Terminal 1 nata. Punta sa terminal 1. Cathay Pacific. Muna na nga ako ng Cathay Pacific. Sa mga bansa na. Okay na si Tabi. Labado nga sa kilid. May kamay curve. Dito parking. Parking. Mungkin parking. Sinulog. So, nandito na tayo sa Mactan. So, pwede kang pumunta sa Kawasan Falls. Doon may mga
travel destination, mga tourist attraction. Dun. Kung gusto mong kunin yung baggage mo, dyan ka maghihintay. Okay, so kami wala na kaming baggage, 400 carry lahat. So diretso na kami palabas dun sa ang tawag dyan, exit. Okay, exit. Okay, labas tayo. Okay, may nag-aantay sa atin pero wala pala. Kala mo lang yun. Masasaktan ka lang. Doon, duty free Philippines. Oh. Doon, duty free Philippines. Doon, food. Ano ba yun? Tayo ay lalabas. Lalabas tayo. Kala mo lang inaantay ka niya, pero hindi pala. Huwag kang umasa, yun lang. Okay, so passenger advisory, domestic departures, Cebu Pacific, Terminal 1, AirAsia, Philippine Airlines, and AirSwift, Terminal 2. So nung umalis tayo, last Tuesday, so Terminal 2 tayo, PAL. And then ngayon, nung pabalik, Terminal 1 naman. Lechon Cebu. So pwede kang puminto magpahinga dito. Ano ba yung jeep dire? Maktan Na ato, naman to no, katong dito taagi sa Pikas. Oh. Yellow cab, di ba? Okay, taxi, bus, rental, meet area, Jollibee dyan. Taxi mo, sir? Okay, so hanggang muna. See you when I see you. Okay, nakapasakay na kami ng bus from Mactan Airport Terminal 1. Terminal 1, sakay ng shuttle bus papuntang SM City, SM Cebu. 50 pesos lang yung babayaran nyo. Okay, mas mura to kaysa mag-taxi or anong ibang. Kung gusto nyo mag-jeep ka papunta sa Lapu-Lapu na ferry, yung pier ng ferry, jeep ka mula airport papunta sa Marina Mall, and then Marina Mall to Lapu-Lapu na pier, ferry boat, and then sakay ka ng ferry boat, 30 pesos, 35 pesos papunta ng Pier 3, and then bayad ka pa ng 2 pesos na terminal fee. So yung mga gasto mo same lang. So dito ka na lang shuttle sa papunta SM City, and then kung saan yung destination mo from SM City, depende na sa iyo kung anong sasakyan mo. Tuloy natin yung sa labas na view. Okay, so mas trip focus sa labas. Taas nag-memory no? Taas dako. Taas dako gahi. Paano naman gamay kaya ni 128 GB
gigabytes again eh. Pero kung ma-save na ako sa YouTube, delete tayo. Kaya pwede ma-full. Isin siya sa buwa katong pagtaas o pagbaba sa Kung kata na po combine tanan kay putol-putol ba ito. So yun na yung Marina Mall. Kung gusto mo sumakay ng jeep papunta Marina Mall, yellow cab lang. And then from Marina Mall papunta ferry. Yung ferry nila is nandun sa Lady of the Rule Parish banda. Bababa ka lang ng parang merkado or parang downtown nila dun sa Lapu-Lapu City. And then takarin mo na lang papunta sa simbahan. Then sa baba ng simbahan nandun lang yung sakayan ng ferry. So yung ferry 35 pesos, terminal fee 2 pesos, and then sakay ng ferry papunta Pier 3. So sa pier, sa dagat naman walang traffic, so may advantage pa rin doon. Kaso marami kang sasakyan, marami kang lipat-lipat ka ng sakayan. Post natin yung paano ka mag-shortcut from Iloilo City to airport. Paano, saan, ano yung dadaanan para makapag-shortcut. Post natin bukas. Okay. Tapos ito naman yung Lapu or Mactan to Cebu City. Lapu-Lapu to Cebu. Saan ka mas makakamura? So post din natin to bukas. If ever may mga alam kayo na mga diskarte para mas makamura or mga travel nyo, pwede nyo i-share sa amin. Pwede natin i-share nyo sa comment section na lang. O para matutulid kami kasi hindi naman talaga kami palagi nagka-travel. So first time lang din kami nakapunta ng Iloilo. So we are not professional or veteran sa pag-travel. So share lang namin kung ano yung nasubukan namin, share nyo rin kung ano yung mga suggestions nyo dyan. Okay. So sir, may masabi ka sir? Thank you Lord, nakabalik kami ni Cebu. So thank you Lord for the safe travel. Okay, so this is the Mactan Bridge. Mactan Bridge ba ito? Okay. Medyo okay. Ito yung tulay na nagdudugtong sa Mactan at sa Cebu City. Okay, so far walang traffic. Okay naman pala pag ganitong oras. I'm not sure pag nagsimula na yung face-to-face classes kasi baka mag-traffic na ito. So time check, it's 12:36 na ng tanghali. Okay, so busog pa naman ako. So nakakain naman tayo sa airplane, so hindi na pa tayo gutom. Okay, so baka pagdating namin ng SMC Cebu, pahinga konti, and then kuha na naman ng ticket from sa Pier 3 ata. Pier 3, kuha kami ng ticket ng Copalyong Cebu to Palombon. So yung biyahe niyan is 7 PM ata mamayang gabi. So check na lang namin mamaya pag may ticket na kami. Okay, so andito tayo sa baba ng bridge sa Cebu City na tayo.
street light ba yun? Tawag dun? Street lights? Tawag dun? Parking, yung traffic lights pala. Traffic lights. So, okay na yung traffic lights. So, we're good to go na. So, hindi po yung traffic lights lang. Okay, so tuloy tayo. Itaas ang paa. Maayo Hotel. Ha? Maayo Hotel. Maayo. Morning, agyan pa ng pier. Doon sa pier. Pwede tamunong dito rin. Pier 3 na. 4 ang kukalyo. 3 tamo lukat. May nagalisod diha baka nang wa kay bawa sa nga pier kam lukat. So kalyong pier 3 ang model yon. Pareho. Pier 3 sport. Ang sarap na matulog Dapat o sa lagib ka lugar ang tikitan sa tanan ba? Dapat magtukod sa building, ticket office, ticketing office. Bahala na magbutang sa laing mga ticketing sa lain nga mga area. Kung nag-specific yun nga ticketing office sa tanan. Kaya usahay ka na mulikat ko diba. Nasa Pier 3 sir eh. Baka ito niyo Pier 3 sir to sa Pier 1. Malipog na ka ba? So sana may isang lugar lang ticketing office sa lahat ng barko na bumabiyahe from Cebu or to Cebu. Suggestion lang naman. Kasi mahirap yung maghanap ng pwesto. Saan nila yan itatayo? Ikaw naman siguro na sa SM. Kasi tikitan dito. Huwag lang. Mata na ta. So baka nasa SM lang yung ticket office ng Pukalyong. Baka meron sila. So syempre may mga na yan. May mga bonus o na additional pay na. Parang second hand na booking station. So may patong na. I hope hopefully na meron sa SM para hindi na kami kailangan pumunta ng Pier 3 para kumuha ng ticket. Kasi yung biyahe niyan to Kalumpon is gabi pa. So gala mo na sa dali na Cebu. Punta kami ng CTU and then punta ng Carbon. So sa Carbon, yan yung parang divisoria dito sa Cebu. Makakabili na ka ng marami ang mabibili mo doon. Kaso tanghali pa, so medyo mainit pa maglakad doon sa Carbon. Pero kung alam mo naman yung papunta doon, so okay lang pag wala kayong masyadong maraming karga. Yung iba naman iniiwan nila yung package nila sa SM na Travelers. I'm not sure if may bayad ba doon. Kung may bayad, mura lang siguro. Pero
dati, walang bayad yun. I'm not sure ngayon. So, pwede nyo iwan yung mga gamit nyo doon. Gala ka muna kayo ng Cebu. And then, kailangan nyo balikan yung baggage na yon or gamit nyo bago mag-close naman yung SM. Yun yung dati. I'm not sure ngayon kung ano na yung mga patakaran nila. Okay, so ito hindi ko na alam anong saan tayo ngayon. Basta papuntang SM Cebu to. So nasa DM Cortez Street tayo. DM Cortez Street. Ayan dyan, parang malaking school. So this is the Mandaue City Central School. Okay, so nasa Mandaue City na pala tayo. Elementary School, Central School. Katabi naman is yung Mandaue City Comprehensive High School. So magkatabi lang yung elementary at high school sa Mandaue City. Fire Station. Sa kabila naman is ang Mandaue City Municipal ata yan. And then ito, ano yun dyan, parang barangay sentro. Parang sentro, parang doon ka pwede magbabakuna. Health center. National Health Center. So, barangay sentro ng Mandaue City dyan. Health Center. Yan. So, barangay officials. Bouncy yung road. So 17 minutes mula nung umalis tayo ng airport, Mactan Airport.
lechon. Doris Diner. Ano yan? Doris Diner. Doon. Jamestown. Jamestown. So yung video natin, hindi na ini-edit. Diretso na. Mini-merge na lang yung mga videos and then post or upload sa YouTube. Baka next nating travel is pag may kasama na tayong bata or yung sama na natin yung anak at misis ko, baka hopefully doon share naman natin yung experiences pag may kasama kang bata, 3-year-old or 4-year-old. So sa ngayon 3-year-old pa yung baby ko, so if makapag-travel kami next year, 4-year-old na yun, 4 years old, so share naman natin dito sa ating channel. Gano'n ba kadali o gano'n kahirap mag-travel kasama isang toddler ba yun? Toddler. Isang toddler na maliit na bata. Lalo na pag first baby mo pa yun. So talagang super overprotective ka pag first baby. So it's 21 minutes. Papahinga muna sandali, nagre-recharge. So ano ba nakuha natin sa camera? Wala. Magalaw. May river. Sana kaya to? Cebu Port Authority. So lapit lang tayo sa pier pala. So yung SM City Cebu is malapit lang din sa pier. So if ever may mga gagawin ka sa malapit sa pier, so okay lang sa SM City Cebu ka huminto, pahinga konti bago mo gawin yung gusto mong gawin. So I'm not promoting SM naman, hindi, unless kung bibigyan nila ako ng contract for advertisement. Okay, so andun nakikita ko na yung SM City Cebu. Okay, andun ang SM City Cebu. Iwan ko lang itong katabi niya. Ayan dyan, Bayfront. Ayan, Bayfront Hotel. Ayan, Bayfront Hotel. Yung nasa harap, no? Not really sa harap, pero adjacent ata. Ano itong tawag ito? Adjacently across. Tawag yan? Across ng SM City Cebu. Yun, yung SM City Cebu. Ayun. Okay, so nandito tayo sa kanyang terminal. Bababa na tayo. Okay. Hi, bus. So yan yung sinakyan natin. Hi, bus. So
SM City. Tiyo ba si Tiyo? Ah, si Tio. Oh, ito tamang tana. Ito yung mga bus ito. Oh, sa guard. Ito, J11.